Yan, kakaulan lang. Yan. Hi guys, magandang umaga sa inyo lahat. Yan, kakaulan lang rito. Yan, tingnan nyo. May isi-share lang ako sa inyo. May napanood ako kanina. Yung about dun sa isang ina. Nakita ko yung isang ina sinusunog yung yung mga gamit ng anak niya. Mamaya papanood ko sa inyo mamaya yun kung ano yung nangyari, kung bakit niya susunugin yung mga diploma, mga picture nung pag-graduate niya, yun, mga anak niya. Nagagalit yung ina. Susunugin niya yung mga gamit ng kanyang mga anak, yung medal. Watch out guys, papanood ko sa inyo to. Panoorin nyo. Tularan yung ganitong anak. Dapat lang sa inyo sunugin kayo. Sa impyerno naman mga bagsak nyo. Dahil mga walang hiyang anak kayo. Ito yung mga picture ng mga anak ko na walang kwenta. Oh. Yung sinabihan ka walang kwenta kang ina. Hindi kailangan na ibalik sa akin lahat ng hirap ko sa kanila. Ito. Susunugin ko lang naman to. Dahil hindi nila ako ginusto maging nanay. Ito yung may mga live-in tomboy. Yung hirap ko sa kanila hanggang sa pag-abroad ko walang nangyari. Napakahirap ako. Nakalakihin sila kahit walang ama. 6 years old pa lang to, iniwanan ng ama nila. Wala babagay na yung mga anak. Nagpin tayong diploma nyo at award nyo. Kung mga bastos rin na naman kayo. Yan guys, napanood natin. Nanakit ng ina, yung sama ng loob. Habang sinusunog niya yung mga gamit, mga litrato, tsaka yung mga medalya, tsaka yung mga certificate sinusunog. Ang nakikita ko ron kung bakit nagawa ng ina, bakit siya sinunog yung nagamit, ay dahil sa puot, kumbaga puot yung ina. Yan. Sabi, ang sama ng loob ng isang tao ay hindi nalilimutan, ay hinanakit na nagresulta ng matinding galit o paglaban sa ibang tao o sarili mo o sa mga anak mo. Sabi nga sa Efeso chapter 4 verse 31 hanggang 32, sabi rito, sabi ron, sabi ron sa sabi nga rin, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng nagpatuloy ito sa pagbibigay ng pamamaraan kung paano haharapin ang sama ng loob at ang nabunga ito sa pamagitan ng bagong pagiging mabait at maawain, pagpapatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yan yung yan yung verse 2 about dyan, sa Efeso chapter 4 verse 31 hanggang 32. Hindi ko naman alam yung
buhay nila. Ako baga nabigyan ko lang ng insight kung ano yung pinagdaraanan ni ate. Yan lang. Thank you.